Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang pong kahit libre lang. Tulungan na lang po sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang magandang balita sa araw na ito. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Makontento ka na lang kung ano ang meron ka. Yan ang ating pag-uusapan po dahil alam naman natin sa panahon natin ngayon, sa social media, di ba? Sa Facebook, sa Instagram, lahat po nakikita natin yung mga kakilala natin o kahit hindi natin kakilala, yung kanilang mga estado sa buhay. Merong mga pararangya, di ba? Meron talagang mga sikat, pinagkakaguluhan. Lahat po yan, di ba? So, minsan nakikita natin yung ating mga kakilala. Actually, di ba, mga naging kaklase natin sa elementary, high school o college, na kung saan makita mo sa kanilang post sa Facebook, yung iba, pa-travel-travel na lang, di ba, sa iba't ibang panig ng mundo. Yung iba naman, may mga sarili ng negosyo, restaurant. Yung iba naman, may mga kotse na, may mga malalaking bahay, at may negosyo. Siyempre, pag tinignan mo yan at wala ka dyan, natural, parang medyo masaself-pity ka pa o parang iisipin mo bakit kaya ako hindi ako maasenso. Yung mga kakilala ko, eto sila ngayon. Nagpo-post sila sa social media para bang magaan ang buhay nila na para bang ikaw na lang ang nahihirapan. Kaya tuloy ang nangyayari, di ba? Para tingin mo sa sarili mo ay failed ka o hindi ka naging matagumpay dahil nakita mo na matagumpay yung mga naging kaklase mo o mga kaibigan mo. Pero ang totoo niyan, huwag po tayong masyadong dito na ibig sabihin yung mainggit. Kasi yung iba dyan, minsan panlabas lang, di ba? Yung post lang. Pero hindi mo alam, may matindi palang problema yan. O kaya naman pala, binigay lang yan. So, sa maraming kadahilanan na hindi natin alam, nakakala mo ay totoong-totoo. Marami pong ganyan, di ba? Kaya minsan marami na fake news. Yung pala, hindi naman sa kanila pinagyayabang lang yung mga pinapakita. So ngayon, dahil sa tingin mo, halimbawa, talagang sa kanila yan, mag-focus ka sa sarili mo. Gawin mo kung ano ang nararapat. Gawin mo kung ano yung binigay na talent sa iyo ng Diyos, yun ang palaguin mo. Yun ang pagsikapan mo. Di ba? Kasi kung paiba-iba yung mga ginagawa mo sa buhay, kaya siguro hindi ka umaasenso o kaya naman sabog-sabog ang diskarte mo. Kaya napag-iiwanan ka ng gusto. Kaya ang yung i-focus yung bagay na talagang alam mo, na talagang kabisado mo at yan ang magpapaunlad sa iyo. At siyempre, di ba, hindi naman ibig po sabihin na yung kakilala mo, yumaman na, perfecto na yung buhay. Na tila ba yun na lang ang kaligayahan? Dahil umasenso siya, marami siyang pera, na tila ba wala nang problema? Pero hindi po totoo yun. Di ba? Hindi ko sinasabi itong masama. Magkaroon ng pera, yumaman, o magtagumpay, hindi. Di ba? Pero hindi po yan ang basihan. Kasi yun, kung yan ang basihan, sana wala na sanang mayaman na naghiwalay silang mag-asawa, nag-divorce, di ba? O wasak yung pamilya. Wala na sanang mayaman na nagpapakamatay dahil sa tindi ng mga problema o kaya naman kakulangan sa kanilang mismong buhay. So, yan po ay talagang basihan yan na hindi lang ang pera ang kaligayahan ng tao. Tingnan mo rin, di ba? Baka sila, gaya na sabi ko, wasak yung pamilya, hindi kumpleto, di ba? Hindi naging matagumpay ang married, kaya nag-focus na, kaya siya umasenso. Pero kung ikaw ngayon, di ba? Sa katayuan mo, hindi pa gano'n nakaka-asenso. Tingnan mo, baka naman yung pamilya mo, sobrang saya. Walang nagkakasakit, nakakakain kayo 3 beses sa isang araw, nakakapag-midnight snack ka pa, nakakalabas pa kayo ng nakakakain pa kayo sa labas. Di ba? Kahit pa paano nagagawa mo na simple ang buhay mo. Pero, ang pinaka-the best din, masaya.
ang pamilya mo at hindi ka fail doon. Di ba? Kaya sabi sa mga Hebreo, chapter 13, verse 5, huwag kayong magmukhang pera at masihan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan. Yan yun, napakalina po, no? Yung sinabi ni Lord na masiyan na muna tayo. Hindi naman yung sinabi ni Lord na hanggang dyan na lang kayo. Hindi na kayo aasenso sa buhay. Mananatili kang mahirap. Hindi po totoo yun. Wala pong ganun na sinabi sa ating binasa. Ang sinabi niya, makontento ka muna kung ano ang meron sa iyo. Kaya yan ang pagyamanin natin, di ba? Number one po dyan ang pamilya. Kompletong pamilya, di ba? Maayos, walang may sakit, pag-aral ng mga bata, di ba? Maganda yung hanap buhay mo. Sobrang blessing mo na po, kahit hindi sobra-sobra ang perang inahawakan mo. Di ba? So, kung titignan mo kasi lagi, di ba, yung mga kakilala mo na kung kasi subuhay, talaga po maiinggit ka. Na tila ba parang sa sarili mo ay hindi ka naging matagumpay, fail ka. It's not too late. Lalo na kung medyo bata ka pa naman, marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Malaking challenge po yan sa ating lahat actually, di ba? Nung kung makikita natin maasenso ng lahat, tayo ay hindi pa po huli ang lahat. Para sila nauna lang, binibless, di ba? Ikaw nauna muna sa pamilya, to follow yung talagang sa hanap buhay mo. Di ba? So, kung ano meron ngayon, i-enjoy lang po natin, mag-focus tayo sa ating ginagawa, at siyempre, huwag kalimutan si Lord na kung saan sinabi niya, huwag ka nang mag-alala, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Yan po ang kinakapitan natin. Si Lord, wala na pong iba. Na-delay man yan, okay lang. Baka mamaya, di ba, pagdating ng araw, mas mayaman ka pa doon sa mga kaibigan mo o mga kakilala mo. Nauna nang umasenso. Dahil siguro sabihin natin, nagsikap din sila. Marami rin silang ginawang hard work, di ba? Talagang dedicated sila sa kanilang ginagawa. Kaya sila nagsikap. Baka may kulang pa sa'yo, di ba? Kailangan pa ng double time. Magsipag ka pa, baka minsan tatamad-tamad ka. Kaya yun po ang natin laging ilagay sa isipan. Kung ano meron tayo ngayon, pasalamat po tayo. Napalaking blessing po ng mga biyayang pinagkakalob sa atin ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa kapatid natin ngayon na nanonood sa aking vlog, na maluman ang karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa financial. Kagaya ng diniscuss po natin ngayon. Sabayin mo kasi napakasimpleng dasal na kung maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus, at saka yung pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinalingan na rin po ang kanyang buhay. At ganoon din po, lahat ng nanonood na may karamdaman, iyong pagalingin sa oras na po na ito. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nagkawatak-watak po, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Magbigis-bigisin niyo po muli ang mga pamilyang nasisira po. At ganoon din po sa financial loan na kailangan po namin lahat, lalo na po yung kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Pinoproblema pa, Lord, kung paano nila itatawid ang kanilang pamilya sa maghapon. I-bless po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito inilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.